Narito ang isang palakaibigang payo mula sa inyong personal na manggagamot, si Dr. Mila De La Paz. Naranasan niyo na ba na sa isang intimong sandali, kasama ang inyong partner, nais ninyong maramdaman ang pamilyar na kislap, ngunit tila hindi na tumutugon ang inyong katawan tulad ng dati? Ito ay isang nakakadismayang sandali at marahil ay nakakaramdam kayo ng pag-iisa. Baka iniisip ninyo, bahagi na lang ba talaga ito ng pagtanda? O mayroon ba akong magagawa tungkol dito? Postman, ako po si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na may higit 30 taon ng karanasan sa gynecology at kalusugan ng kababaihan. Ang misyon ng aking buhay ay tulungan ang mga babaeng tulad ninyo, mga ina propesyonal at mga lola, na muling maibalik hindi lang ang sarap sa kwarto, kundi mas mahalaga ang kanilang kumpiyansa, saya at ang intimong koneksyon sa kanilang mga partner. Karamihan sa mga babaeng higit sa 60 anyos ay naniniwala na ang mga pagbabago sa sexualidad ay automatikong nangangailangan ng hormone therapy. Ngunit paano kung ang tunay na sagot ay isang bagay na mas simple, walang gamot, at kasya lang sa drawer ng inyong nightstand? Ang tinutukoy ko ay isang maliit na personal vibrator na maaaring makatulong sa inyo na makaramdam ng mas maraming sensasyon at mas madaling makarating sa orgasm sa paraang ligtas at natural. Parang napakasimple para maging epektibo, hindi ba? Sa artikulong ito, tatalakayin ko ang 6 na mahahalagang bagay na kailangang malaman ng bawat nakatatandang babae tungkol sa mga personal vibrator, kung paano ito gumagana, kanino ito ligtas, at kung ito ba ang maaaring maging susi sa muling pagtuklas ng mas matindi at mas kasiyasyang kaligayahan ng walang reseta, operasyon o hiya. At sa huli, ibabahagi ko ang totoong kwento ng isang 57 anyos kong pasyente na inakalang tapos na ang kanyang mga araw ng kaligayahan hanggang sa natuklasan niya kung paano gamitin ang isang simpleng kasangkapang ito sa tamang paraan. Hindi niyo gugustuhing palampasin iyon. Bago tayo magpatuloy, kung nakikita ninyong makakatulong ang impormasyong ito, i-click na po ang subscribe button at itap ang bell icon. Sa ganoong paraan, hindi niyo mapapalampas ang anumang payong pangkalusugan sa hinaharap na espesyal na ginawa para sa mga babaeng tulad ninyo. At kung ang paksang ito ay tumatatak sa inyo, i-type ang yes sa mga komento. Kung hindi, i-type ang no. Ang inyong feedback ay tumutulong sa akin na lumikha ng content na tunay na nagsisilbi sa inyo. Simulan natin sa tanong na marahil ay nasa isip ninyo. Ano nga ba talaga ang isang personal vibrator? Maaaring narinig nyo na ito o nakakita na sa online o sa butika. Ngunit ito ba talaga ay isang bagay na makakatulong sa inyo? Bilang inyong doktora, gusto kong ipaliwanag ito ng malinaw ng walang anumang pagkailang. Ano ba talaga ang isang personal vibrator? Gusto kong kausapin kayo tungkol sa isang bagay na karaniwang hindi komportabling pag-usapan ng karamihan sa mga babae, hindi sa kanilang asawa, hindi sa kanilang mga kaibigan, at lalong hindi sa klinika ng doktor. Ngunit heto ang katotohanan: ng intimasya ay hindi nababawasan ng kahalagahan habang tayo ay tumatanda. Bagkus ito ay nagiging mas makabuluhan. Ngunit para sa maraming kababaihan na lampas 60, may isang bagay na tahimik na nagbabago. Nararamdaman niyo pa rin ang pagnanasa, ang pagmamahal, at ang pagiging malapit, ngunit hindi laging tumutugon ang inyong katawan tulad ng dati. Isa sa aking mga pasyente, tawagin natin siyang Susana, ay dumalaw sa aking klinika sa Makati matapos ang ilang buwang tahimik na pagkadismaya. Siya ay 42 taon ng kasal at mahal na mahal ang kanyang asawa, ngunit naging mailap na ang mga orgasm at ang sensasyon ay parang mahina. Nakatulong ang mga hormone cream para sa ginhawa, ngunit hindi na ibalik ang kislap. Sabi niya sa akin, "Dok, gusto ko lang maramdaman ulit na ako ito, na ma-enjoy ang pagiging malapit sa asawa ko. Mayroon po bang simpleng bagay na epektibo?" Doon ko ipinakilala sa kanya ang isang bagay na hindi niya kailanman isinaalang-alang: isang personal vibrator. Hindi isang gimmick, hindi isang bawal na bagay,
kundi isang kasangkapang suportado ng medisina na idinisenyo upang mapahusay ang arousal sa isang ligtas at natural na paraan. Kaya ano nga ba talaga ito? Ito ay isang maliit na device, karaniwang gawa sa malambot at body-safe na silicone na ginagamit para sa panlabas na stimulasyon sa clitoris. Isipin niyo ito bilang isang paraan upang ituon ang sensasyon. Hindi niyo kailangang gamitin ito sa tuwing magtatalik at maaari niyo itong gamitin ng mag-isa o kasama ang inyong partner. Ang layunin ay simple tulungan kayong makaranas ng kaligayahan ng mas madali at mas matindi. Maraming kababaihan ang nakakatuklas na habang sila ay tumatanda, mas matagal ang arousal at mas mahirap makamit ang orgasm. Ang isang vibrator ay gumagana sa pamamagitan ng paghahatid ng konsentradong vibrations sa clitoris na nagpapataas ng daloy ng dugo sa lugar nagpapatingkad ng pagiging sensitibo at ginagawang mas abot kamay ang orgasm. Ngayon gusto kong maging malinaw. Hindi ito tungkol sa pagbabalik ng panahon o paghahabol sa mga pakiramdam na mayroon kayo noong 25 anyos kayo. Ito ay tungkol sa muling pag-angkin sa inyong katawan, muling pag-angkin sa kaligayahan, at muling pag-angkin sa isang pakiramdam ng sarili na maaaring dahan-dahang nawala sa paglipas ng panahon. Nakita ko ito mismo mga babaeng nawawala ng pag-asa na biglang natutuklasan muli ang saya koneksyon at maging ang pagiging mapaglaro sa kanilang relasyon dahil lamang naglakas loob silang sumubok ng bago. Maaring iniisip nyo, parang napakasimple niyan. Talaga bang may epekto ang isang bagay na ganyan kababaw? Hayaan ninyong sabihin ko libu-libong babae na ang aking ginamot sa aking karera at bagamat ang vibrator ay hindi para sa lahat, para sa marami ito ang naging unang hakbang tungo sa muling pagbuo ng isang buhay sexual na parehong kasiya siya at walang stress. Ito ay diskreto abot kaya at isang bagay na kayo ang may kontrol. Walang reseta, walang paghihintay, isang direktang kasangkapan na nagbabalik ng kapangyarihan, ng kaligayahan sa inyong mga kamay. At hindi ito kahiya-hiya. Ang paggamit ng vibrator ay hindi nangangahulugang sira kayo. Nangangahulugan ito na pinapahalagahan ninyo ang inyong kalusugan, ang inyong relasyon at ang inyong kapakanan. Nangangahulugan ito na handa kayong kumilos. Ngunit paano nga ba gumagana ang maliit na device na ito? Ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan na ginagawa itong epektibo, lalo na para sa mga nakatatandang babae? Diyan nakasalalay ang tunay na mahika at ipapaliwanag ko ito sa susunod. Manatili po kayo dahil ang pag-unawa sa siyensya ay maaaring magbago, hindi lang sa kung paano nyo tinitingnan ang kasangkapang ito, kundi ang inyong buong pananaw sa isang mas mahusay at pangmatagalang intimasya. Kung nandito pa rin kayo at may katuturan sa inyo ang impormasyong ito, i-type po ang yes sa mga komento upang ipaalam sa akin na kasama ko pa rin kayo. Ngayon magpatuloy tayo at tingnan ng mas malapitan ang ikalawang mahalagang punto. Paano ito gumagana ang siyensya sa likod ng sensasyon? Ngayong nauunawaan na ninyo kung ano ang isang personal vibrator, pag-usapan natin kung paano ito aktwal na gumagana, hindi lang sa teorya, kundi sa loob ng inyong katawan, sa mga lugar na mahalaga, pagdating sa intimasya at kumpiyansa. Gusto kong isipin ninyo sandali ang isang bagay. Isipin ninyong nasa 30s kayo ulit. Nakakaramdam kayo ng pagnanasa, naa-arouse kayo, at lahat ay gumagana ng maayos. Ang dugo ay madaling dumadaloy sa inyong pelvic region, ang mga tissue ay namamaga at nagiging sensitibo, at ang orgasm ay natural at abot kamay. Iyon ay dahil ang inyong mga hormone nerve at blood vessel ay gumagana sa perpektong balanse. Ngunit habang tayo ay tumatanda at ito ay isang natural na proseso ng hormonal, hindi isang kabiguan, ang balanseng iyon ay nagsisimulang magbago. Pagkatapos ng menopause, bumababa ang antas ng estrogen.
Maaari itong humantong sa pagnipis at pagiging hindi gaanong nababanat ng mga vaginal tissue at mahalaga na bawasang daloy ng dugo sa clitoris at vulva. Ang resulta, maaaring mas matagal bago ma-arouse ang mga sensasyon ay maaaring maramdaman na mapurol o mahina at ang mga orgasm ay maaaring maging mas madalang o hindi gaanong matindi. Sa mga medikal na termino, tinutukoy namin ang ilan sa mga pagbabagong ito bilang Genitourinary Syndrome of Menopause, GSM. At linawin ko lang ito ay isa sa mga pinakakaraniwang dahilan ng mga problemang sexual sa mga babaeng higit sa 60. Halos araw-araw ko itong nakikita sa aking klinika. Ang magandang balita ay ito rin ay isa sa mga pinakamadaling pamahalaan kung alam niyo ang gagawin. Dito na pumapasok ang vibrator. Kapag ginamit para sa panlabas na clitoral stimulation, naghahatid ito ng nakatutok at mabilis na vibrations. Ang nakatarget na stimulasyong ito ay lubos na nagpapataas ng daloy ng dugo sa lugar higit pa sa manumanong stimulasyon lamang. Ang bugso ng dugong iyon ay muling gumigising sa mga natutulog na nerve endings at nagpapalaki sa mga clitoral tissue na ginagawa itong sobrang sensitibo muli. Hindi ito lumilikha ng pagnanasa. Ang bahaging iyon ay nagmumula pa rin sa inyong isip at puso, ngunit tinutulungan nito ang inyong katawan na makahabol sa inyong nararamdaman na nagbibigay sa inyo ng mas maraming sensasyon, mas maraming kontrol at mas maraming kumpiyansa. Naaalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Elena, 71 taong gulang. Byuda siya sa loob ng ilang taon at sa wakas ay nakahanap ng bagong relasyon. Sabi niya sa akin, "Nakakaramdam po ako ng pagnanasa para sa kanya, doktor, totoo po. Pero pakiramdam ko, tulog ang katawan ko. Napakapasensyoso niya pero nahihiya ako." Nang ipaliwanag ko ang siyensya sa likod ng nabawasang daloy ng dugo at sensitivity, nagliwanag ang kanyang mga mata. Hindi dahil naintindihan niya ang lahat ng medikal na termino, kundi dahil napagtanto niyang hindi niya iyon kasalanan. Wala yon sa kanyang isip at hindi ito senyales ng kahinaan. Ito ay pisyolohiya at mayroon itong solusyon. Ipares namin siya sa isang simple at kasya sa palad na vibrator. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik siya na may luha sa kanyang mga mata. Hindi lang dahil gumana ang device, kundi dahil sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang muli siyang masigla. May kakayahan konektado at buo. Iyan ang kapangyarihan ng pag-unawa sa kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan. Ang kaalaman ay nag-aalis ng hiya. Pinapalitan nito ang pagkadismaya ng pagkilos. At higit sa lahat, nagbubukas ito ng mga pintuan na akala nyo ay sarado na magpakailanman. Kita niyo hindi inaayos ng isang vibrator ang pinagbabatayang pagbabago sa hormonal, ngunit pinamamahalaan nito ang mga sintomas tulad ng salamin sa mata na tumutulong sa inyong paningin o isang magandang moisturizer na tumutulong sa tuyong balat. Sinusuportahan ng maliit na kasangkapang ito kung ano pa ang kayang gawin ng inyong katawan. At para sa maraming babae, higit pa yon sa sapat upang maibalik ang saya sa kwarto at kapayapaan ng isip sa labas nito. Ngayong alam niyo na kung paano ito gumagana at bakit ito mahalaga, ang susunod na tanong ay kasing halaga rin. Ang isang personal vibrator ba ay para sa inyo? Maniwala man kayo o hindi, hindi ito isang one-size-fits-all na solusyon. May mga totoong dahilan kung bakit dapat itong gamitin ng ilang babae at mga totoong pag-iingat para sa iba. Ang pag-alam kung saan kayo nabibilang sa spectrum na yon ay maaaring maging susi sa paggamit ng kasangkapang ito ng ligtas at matagumpay. Pag-usapan natin yan sa susunod. 3. Sino ang dapat at hindi dapat gumamit ng personal vibrator? Hindi lahat ng babae ay pare-pareho ang landas na tinatahak at hindi lahat ng solusyon ay angkop sa bawat sitwasyon. Iyan ay isang bagay na natutunan ko pagkatapos ng mga dekada sa medisina.
At pagdating sa mga personal vibrator, ang pinakamahalagang bagay ay hindi lang kung paano sila gumagana. Ito ay kung para kanino talaga sila. Dahil kapag ginamit ng maayos, maaari nilang ibalik ang kumpiyansa at pagiging malapit. Ngunit kung gagamitin ng walang ingat o ng maling tao, maaari silang magdulot ng higit na pinsala kaysa tulong. Hayaan ninyong simulan ko sa pagkwento tungkol kay Margarita, isang retiradong guro, 68 taong gulang, na pumunta sa aking opisina pagkatapos subukan ang hormone therapy. Nakatulong ito sa pagkatuyo, ngunit nararamdaman pa rin niya ang isang nakakadismayang pagkakahiwalay sa kanyang sariling kaligayahan. Nahihiya siya hindi lang dahil hindi isang magic bullet ang mga hormone, kundi dahil inakala niyang marahil ay nasa dulo na siya ng daan na ang kanyang buhay sexual tulad ng kanyang karera ay tapos na. Ngunit hindi. Si Margarita ay talagang isang perpektong kandidato para sa isang vibrator. May pagnanasa pa rin siya at kayang ma-arouse, hindi nga lang kasing dali ng dati. Wala siyang anumang kondisyon ng pananakit sa pelvic o malalaking issue sa nerve. Para sa mga babaeng tulad niya na nakakaranas ng mahinang sensasyon o hirap sa pag-abot ng orgasm pagkatapos ng menopause, ang isang vibrator ay maaring maging isang simple walang gamot na paraan upang mapataas ang kaligayahan sa panahon ng intimasya. Inire-rekomenda ko rin ito sa mga babaeng nahihirapan sa performance anxiety tungkol sa kanilang sariling tugon, hindi dahil hindi nila ninanais ang kanilang partner, kundi dahil nag-aalala sila na baka matagalan o hindi mangyari. Ang stress na yon ay lumilikha ng isang feedback loop. Ang pag-aalala ay pumipigil sa arousal at ang kakulangan ng arousal ay nagpapatibay sa pag-aalala. Ang isang vibrator ay nag-aalok ng isang uri ng pisikal na shortcut na nilalampasan ang pagkabalisa. Kapag nakita nilang madali silang makaramdam ng kaligayahan, madalas na nawawala ang pagkabalisa. At huwag nating kalimutan ang mga nais lamang mapahusay, ang sensasyon o intimasiya. Baka wala kayong sexual dysfunction, ngunit gusto ninyong tuklasin ang iba't ibang uri ng kaligayahan. Sinasabi sa akin ng ilang babae na nakakatulong ito sa kanila na mas maging konektado sa kanilang sariling katawan, mas buhay. At sa yugtong ito ng buhay, iyon ay isang magandang bagay. Ngunit hindi ko gagawin ang aking trabaho kung hindi ko sasabihin sa inyo kung sino ang hindi dapat gumamit ng vibrator o hindi dapat gamitin ng walang seryosong pag-iingat. Kung mayroon kayong kondisyon tulad ng vulvodynia o vaginismus, kung saan ang paghipo ay nagdudulot ng sakit, ang hindi nakatarget na vibration ay maaaring magpalala ng sitwasyon. Mahalagang makipagtulungan sa isang doktor o pelvic floor therapist upang matugunan muna ang pinagbabatayang sakit. Kung mayroon kayong malubhang pelvic organ prolapse, ang pressure at vibrations ay maaaring magdulot ng discomfort. Hindi ito laging isang contraindication, ngunit ito ay isang bagay na dapat pag-usapan sa inyong gynecologist. Kung mayroon kayong aktibong infection tulad ng yeast infection o UTI, pinakamabuting maghintay hanggang sa ganap itong magamot bago gumamit ng anumang intimate devices upang maiwasan ang iritasyon o pagkalat ng bakterya. At sa wakas, kung mayroon kayong nabawasang sensasyon sa inyong genital area dahil sa isang partikular na kondisyon sa neurological, maaaring hindi ninyo mapansin kung ang stimulasyon ay nagiging masyadong matindi na maaaring humantong sa gasgas o iritasyon. Mahalagang magsimula ng dahan-dahan at bigyang pansin. Alam kong maaaring mukhang marami ito, ngunit heto ang katotohanan, ang isang vibrator ay hindi isang magic fix. Ito ay isang kasangkapan. At tulad ng anumang kasangkapan, ito ay pinakamahusay na gumagana kapag ginamit ng may pag-iingat, intensyon at kaalaman. Kaya kung isinasaalang-alang ninyo ito, maging tapat kayo sa inyong sarili. Kayo ba ang uri ng babae na sineseryoso ang kanyang kalusugan, na handang matuto makinig sa kanyang katawan at tratuhin ang kasangkapang ito ng may respeto? Kung oo, ito ay maaring isa sa mga pinaka nakapagpapalakas
na desisyon na gagawin ninyo. Ngunit kahit na kayo ang perpektong kandidato, may mga tuntunin sa kaligtasan na angkop sa lahat, mga tuntunin na maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng isang kapaki-pakinabang na karanasan at isang hindi kasiya siya. Ang mga ito ay hindi pananakot. Sila ay simple at matalinong mga alituntunin na dapat malaman ng bawat babae bago gumamit nito. Sa susunod na seksyon ipapaliwanag ko kung ano ang mga tuntuning iyon at kung paano protektahan ang inyong sarili habang sinusulit ang makapangyarihang maliit na device na ito. Kung nanonood pa rin kayo at nakakatulong ito i-type ang numerong O1 sa mga komento upang ipaalam sa akin na narito pa rin kayo. Magpatuloy tayo ngayon sa ika-4 na punto. 4. Kaligtasan. Muna ang kailangang malaman ng bawat babae. Ginugol ko ang aking karera sa pagtulong sa mga babae na mamuhay ng mas buo at mas malusog. Ngunit kung may isang katotohanan na natutunan ko sa paglipas ng mga taon ito, ay walang kasangkapan, gaano man kapangako ang sulit gamitin kung hindi ito gagamitin ng ligtas. At pagdating sa mga personal vibrator, ang prinsipyong yon ay hindi maaring maging mas mahalaga. Bagamat sila ay karaniwang napakaligtas, ang kakulangan sa kaalaman ay maaring gawing sanhi ng iritasyon o kahit impeksyon ng isang bagay na idinisenyo para sa kaligayahan. Naalala ko ang isang pasyente na bumili ng murang vibrator mula sa isang novelty store sa Quezon City. Gawa ito sa isang malaporoso at parang jelly na material na hindi niya maayos na masanitize. Dumating siya sa aking opisina na may pabalik-balik na bacterial infection na natuntun namin pabalik sa laruan. Hindi niya sinasadyang ilagay sa panganib ang kanyang sarili. Sinusubukan niya lang makatipid ng kaunting pera. Ngunit ang karanasang iyon ay nagdulot sa kanya ng ilang linggong discomfort at pagkabalisa. Nanatili sa akin ang alaalang yon at iyon ang isang dahilan kung bakit palagi akong nagsasalita ng prangka tungkol sa kaligtasan. Linawin ko po kung gagamit kayo ng personal vibrator, dapat ito ay partikular na idinisenyo para sa katawan. Hanapin ang medical-grade silicone ABS plastic o iba pang non-porous body-safe na materyales. Ang mga surface na ito ay makinis-malinis at madaling linisin. Kapag gumamit kayo ng vibrator na binuo para sa layuning ito, lubos ninyong nababawasan ang panganib ng iritasyon at impeksyon. Isa pang tuntunin na hindi maaring baliwalain, laging gumamit ng lubricant. Pagkatapos ng menopause, maaring mabawasan ng malaki ang natural na lubrication. Ang paggamit ng dekalidad at water-based na lubricant ay ginagawang mas komportable ang lahat at pinoprotektahan ang mga maselang tissue mula sa pagkiskis. Ngunit tandaan, kung gumagamit kayo ng silicone vibrator, iwasan ang silicone-based lubricants. Maaari nilang sirain ang material at maging sanhi ito ng pagiging malagkit sa paglipas ng panahon. Manatili sa mga water-based na option at kung nagsisimula ng matuyo, mag-apply lang ulit. Ang kalinisan ay pinakamahalaga. Dapat ninyong linisin ang inyong vibrator pagkatapos ng bawat paggamit. Karaniwang sapat na ang maligamgam na tubig at isang banayad, walang amoy na sabon. May mga mas gusto ang mga nakalaang toy cleaner. Ano man ang inyong piliin, siguraduhing hugasan ito ng maigi banlawan at hayaang matuyo ng lubusan bago itago sa isang malinis at tuyong lugar tulad ng isang tela na bag. Pinipigilan nito ang pagdami ng bakterya sa surface at pakinggan ang inyong katawan. Magsimula sa pinakamababang setting at tingnan kung ano ang pakiramdam. Ang mas malakas ay hindi laging mas mabuti. Kung nakakaramdam kayo ng sakit hapdi o pamamanhid huminto ka agad, iyon ay mga senyales na nagbababala ang inyong katawan na masyadong matindi ang stimulasyon o hindi tama ang posisyon. Ang kaligayahan ay hindi dapat masakit. Sa wakas pakiusap, huwag matakot humingi ng tulong kung kailangan ninyo. Maging ito man ay sa inyong doktor, sa inyong partner, o kahit sa isang product review mula sa isang mapagkakatiwalaang source,
Ang pag-aaral na pumili at gumamit ng vibrator ng maayos ay sulit sa oras. Walang kahihiyan sa pagtatanong. Sa katunayan ito ay isa sa mga pinaka-responsabling bagay na maaari ninyong gawin. Gusto kong ma-enjoy ninyo ang inyong intimasya. Gusto kong makaramdam kayo ng kaligayahan, sensasyon at pagiging malapit sa taong mahal ninyo o sa inyong sarili. Ngunit gusto ko ring mag-ingat kayo dahil kapag ginamit ng tama ang isang personal vibrator ay maaaring maging isang regalo, isang kasangkapan na nagpapanumbalik ng inyong koneksyon at nagpapalakas ng inyong kumpiyansa. Kapag ginamit ng walang ingat, maaari itong humantong sa mga problemang maiiwasan. Ngunit ang kaligtasan ay kalahati lamang ng kwento. Maaaring nagtataka kayo ano ang mga tunay na benepisyo ng paggamit nito bukod sa siyensya at pag-iingat. Talaga bang may pagkakaiba ito sa kung paano ako nakakaramdam, kung paano ako kumokonekta, kung paano ko tinitingnan ang aking sarili? Sa susunod na seksyon ibabahagi ko kung bakit maraming babae ang nakakahanap sa simpleng kasangkapang ito na nagbabago ng buhay at kung paano ito maaaring maging susi sa pag-unlock ng isang mas kasiyasya at may kapangyarihang bersyon ng inyong sarili. Manatili po kayo dahil dito talaga nagsisimula ang transformasyon. 5. Bakit ito gusto ng ilang babae? Ang mga tunay na bentahe. May isang sandali na pinahahalagahan ko sa aking klinika. Ito ay kapag ang isang babae, karaniwang nasa huling 60s o 70s, ay bumabalik pagkatapos subukan ang isang bagay na labis niyang pinagdudahan. Lumalakad siya ng mas tuwid, may ibang uri ng kumpiyansa ang kanyang mga mata at kapag umupo siya, hindi siya nagsisimula sa mga reklamo o tanong. Nagsisimula siya sa isang tahimik na ngiti. Doon ko na nalalaman na gumana ito, hindi lang ang produkto, kundi ang pakiramdam, ang pag-asa, ang pagbabalik ng isang bagay na akala niya ay tuluyan nang nawala. Ito ay madalas na karanasan sa mga personal vibrator. Para sa maraming kababaihan, nag-aalok sila ng higit pa sa pisikal na pagbabago. Naghahatid sila ng isang bagay na mas malalim. Isang pagbabago sa pananaw, isang pakiramdam ng kontrol, isang naibalik na koneksyon sa kanilang partner at sa kanilang sarili. At bagamat maliit at simple ang mga device na ito, ang epekto ay maaaring maging napakamakabuluhan. Isa sa mga pinakamalaking bentahe ay ang mga vibrator ay ganap na non-invasive. Walang operasyon, walang karayom, walang komplikadong medikal na interbensyon. Para sa mga babaeng hindi sigurado sa hormone therapy, lalo na sa mga may kasaysayan ng ilang uri ng cancer o nagkaroon ng masamang reaksyon ng isang vibrator, ay maaaring maramdaman na isang mas ligtas at mas banayad na paraan. Hindi ninyo binabago ang kimika ng inyong katawan, binibigyan nyo lang ito ng stimulasyon na kailangan nito. Sila rin ay walang gamot na napakahalaga para sa mga nakatatanda na nagbabalanse na ng mga gamot para sa presyo ng dugo, kolesterol o iba pang kondisyon. Marami sa aking mga pasyente ang ayaw ng magdagdag ng isa pang reseta o harapin ang mga posibleng side effects. Sa isang vibrator, walang kemikal na pumapasok sa inyong sistema. Ito ay isang pisikal na solusyon sa isang pisikal na hamon. Isa pang malakas na benepisyo ay kadalasan sila ay abot kaya at madaling makuha. Habang ang mga therapy ay maaaring magkahalaga ng libo-libo, sa paglipas ng panahon, ang isang dekalidad na vibrator ay maaaring mas mababa sa 3,000 at isang beses nyo lang kailangang bilhin. Walang pakikipaglaban sa insurance, walang pagkaantala sa botika. Bibili ninyo ito, matututunan kung paano gamitin at kayo ang may kontrol. Ang ilang mga mas bagong modelo ay nag-aalok pa ng iba't ibang mga pattern at antas ng tindi na nagpapahintulot sa mga kababaihan na matuklasan kung ano ang pinakamahusay para sa kanilang natatanging katawan. Nagbubukas ito ng isang bagong layer ng pag-uusap tungkol sa kalusugang sexual, hindi lang gumagana o hindi, kundi nasusukat na pananaw sa inyong sariling kaligayahan.
Ngunit higit sa lahat ng iyon, ang pinakamadalas kong marinig ay ito. Pinaramdam nito sa akin na ako ulit ang sarili ko. Mayroong dignidad na kaakibat ng pag-alam na kaya mo pa ring makaranas ng kaligayahan at magpakita para sa iyong partner hindi lang emosyonal, kundi pisikal din. Ang kakayahang magkusa, makaramdam ng sensasyon kumonekta at maging present sa isang sandali nang walang pagkabalisa o pagkaantalaiyan talaga ang tungkol dito. Naaalala ko ang isang mag-asawa mahigit 40 taon ng kasal na magkasamang dumating. Nahihiya ang asawang babae na magsalita, ngunit hinawakan ng kanyang asawa ang kanyang kamay at sinabing, "Gusto lang po naming maging malapit ulit." Matapos subukan ng isang vibrator, sa unang pagkakataon sinabi niya sa akin, hindi lang ito tungkol sa orgasm, ito ay ang paghiga. Pagkatapos na hindi nag-aalala kung nabigo ko siya, naramdaman kong kaakit-akit ako ulit. Iyon ay isang makapangyarihang bagay. Hindi dahil ang vibrator ang gumawa ng lahat ng trabaho, kundi dahil binigyan siya nito ng pagkakataong makisali ng lubusan ng walang takot o pagkadismaya. Hindi nyo kailangang nasa isang relasyon para makinabang din. Maraming nakatatandang babae ang gumagamit ng vibrator para sa solo na intimasiya. Ito ay isang paraan upang manatiling konektado sa inyong katawan, panatiling dumadaloy ang dugo, at mapanatili ang isang pakiramdam ng ahensya sa inyong sariling karanasan. Ngunit kahit gaano ko ipagdiwang ang mga positibo, magkukulang ako kung hindi ko pag-uusapan ang kabilang panig. Dahil habang maraming pangako ang iniaalok ng mga vibrator, hindi sila perpekto. Sa katunayan, ng ilang mga babae ay nakakahanap sa kanila na nakakalula, nakakadismaya, o kahit nakakawalang gana, lalo na kung hindi sila pumili ng tamang uri o setting. Bago kayo magmadaling bumili, may ilang karaniwang downsides na nararapat ninyong malaman. At sa susunod, ipapaliwanag ko kung ano ang mga iyon at kung paano maiiwasan ang mga pinakamadalas na pagkakamali ng mga babae kapag ginagamit ang mga ito. Maaari itong makatipid sa inyo ng oras, pera, at ilang hindi kinakailangang discomfort, kaya manatili po kayo. Kimi-ki ang mga disbentaha. Ano ang dapat bantayan? Sa tuwing nagre-rekomenda ako ng isang bagong treatment o kasangkapan sa aking mga pasyente, sinisiguro kong maging tapat, hindi lang sa kung ano ang gumagana, kundi sa kung ano ang maaaring maging mali. Dahil aminin natin, walang anuman sa buhay, lalo na pagdating sa ating kalusugan, ang puro bentahe lamang. Ang mga personal vibrator ay walang pagkaiba. Habang maraming babae ang natuklasan na ito ay nagbabago ng buhay, may mga tunay na disbentaha na kailangan ninyong isaalang-alang bago magpasya kung ang landas na ito ay para sa inyo. Ang unang issue na madalas lumabas ay ang overstimulation. Kung ang isang vibrator ay masyadong malakas at maraming babae ang nagkakamali sa pag-iisip na mas malakas ay mas mabuti, maaari itong magdulot ng pamamanhid o hindi kaaya-ayang pakiramdam. Iyon ang paraan ng inyong katawan para sabihing dahan-dahan lang. Ang layunin ay mapahusay ang sensasyon, hindi ito malunod. Sinusubukan ng ilang babae ang isang malakas na device. Nang isang beses nakikita itong nakakagulat at naghihinuha na lahat ng vibrator ay ganoon. Ngunit madalas ang problema ay hindi ang konsepto. Ito ay ang tindi. Isa pang hamon ay ang pagkalito sa pagpili. Ang merkado ay puno ng mga vibrator ng bawat hugis, sukat at function. Para sa isang unang beses na gumagamit ang pagpili ng tama ay maaaring maging nakakadismaya. Nagkaroon ako ng mga pasyente na bumili ng isang produkto online at nalaman na ito ay masyadong malaki, masyadong maliit, o may nakakalitong mga kontrol. Ang paunang pagkabigo na yon ay maaaring yumanig sa kumpiyansa ng isang babae at humantong sa kanya na maniwala na ang buong ideya ay hindi sulit. Ngunit kung ano ang gumagana para sa isang babae ay hindi gagana para sa iba. Ang trial and error ay maaaring maging bahagi ng proseso
Ngunit lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente na huwag sumuko agad. Nag-aalala rin ang ilang babae tungkol sa pagiging dependent sa isang vibrator para sa orgasm. Natatakot sila na kung gagamit sila nito, hindi na sila makaka-climax nang wala ito. Bagamat totoo na ang inyong katawan ay maaring masanay sa isang tiyak na uri ng matinding stimulasyon, hindi ito isang permanenteng estado. Ang layunin ay gamitin ang vibrator bilang isang kasangkapan upang muling matuklasan kung ano ang pakiramdam ng kaligayahan na madalas ay mas nagpapadali sa pag-abot ng orgasm sa pamamagitan din ng ibang paraan. Ito ay tungkol sa pagpapalawak ng inyong mga pagpipilian, hindi sa paglilimita sa kanila. Mayroon ding issue ng spontaneity. Maging tapat tayo minsan sa gitna ng sandali ang paghinto para kumuha ng isang device, maglagay ng lubricant at hanapin ang tamang setting ay maaaring maging mekanikal. Ang intimasiya ay emosyonal, tuloy-tuloy at madalas ay hindi planado. Ang pagpapakilala ng isang device sa sandaling iyon ay nangangailangan ng kaunting intensyon at para sa ilang babae, nakakaistorbo iyon sa mahika. Para sa iba, lalo na sa mga nasa pangmatagalang relasyon, ito ay nagiging bahagi ng routine, isang bagay na parehong nauunawaan at pinahahalagahan ng magkabilang partner. Ngunit mahalagang malaman sa simula na maaaring mangailangan ito ng kaunting pag-aayos. At sa wakas na riyan ang emosyonal na panig. Ang ilang mga babae ay nahihiya sa ideya na kailangan ng isang device sa panahon ng pakikipagtalik. Nakikita nila ito bilang isang simbolo ng kabiguan o isang senyales na sira ang kanilang katawan. Nagkaroon ako ng mga babaeng nagsabi sa akin, "Doc, pakiramdam ko dapat kayang gawin ito ng asawa ko para sa akin." At naiintindihan ko iyon. Ngunit heto ang lagi kong ipinapaalala sa kanila, ang paggamit ng isang kasangkapan upang suportahan ang inyong kalusugan ay hindi nagpapahina sa inyo. Ito ay nagpapatalino sa inyo. Gumagamit kayo ng moisturizer para sa tuyong balat. Nagsusuot kayo ng salamin para sa inyong mga mata. Walang pagkakaiba ito, ngunit ang mental na pagbabagong iyon ay nangangailangan ng oras at para sa ilan ito ay isang mas malaking hadlang kaysa sa pisikal na pagkilos ng paggamit ng device. Iyon ang dahilan kung bakit lubos akong naniniwala sa edukasyon sa paglakad kasama ang mga kababaihan, hindi lamang sa kung paano, kundi sa bakit at paano kung. Dahil kung mas nauunawaan ninyo ang inyong mga pagpipilian, mas nagiging may kapangyarihan ang inyong mga desisyon. Ang mga personal vibrator ay maaring maging napaka-epektibo, ngunit lamang kapag ginamit ng maayos na may makatotohanang mga inaasahan at isang malinaw na pag-unawa sa mga panganib. Gayunpaman, kahit na narinig ang mga disbentaha, maraming kababaihan ang nakakaramdam ng panibagong pag-asa. Hindi dahil perpekto ang vibrator, kundi dahil ito ay kumakatawan sa posibilidad. Ang posibilidad na ang buhay at intimasya ay maaari pa ring maging masarap na ang kaligayahan, ay abot kamay pa rin na ang edad ay hindi nangangahulugang pagsuko, nangangahulugan lamang ito ng pag-aaral kung paano gawin ang mga bagay ng medyo naiiba. Kaya ngayong natalakay na natin ang parehong mga benepisyo at panganib, ang siyensya at kaligtasan, maaaring nagtataka kayo, ano ba talaga ang hitsura ng tagumpay? Paano ito nangyayari sa totoong buhay, sa mga totoong tao? Sa huling bahagi ng artikulong ito, ibabahagi ko ang isang makapangyarihang kwento ng paglalakbay ng isang babae at kung ano ang itinuro nito sa akin tungkol sa katapangan, intimasya at pangalawang pagkakataon. Hindi nyo gugustuhing palampasin ito. Konklusyon at isang aral sa buhay mula sa inyong doktora. Kaya pagkatapos ng lahat ng ating tinalakay, ang ano-paano, sino, mga panganib at mga gantimpala, nananatili pa rin ang tanong, ang isang personal vibrator ba ang sikreto sa mas mahusay at mas kasiya siyang kaligayahan pagkatapos ng 60? Ang tapat na sagot ay maaari, ngunit ito ay ganap na nakasalalay sa babaeng gumagamit nito.
Nakaupo ako sa harap ng libu-libong kababaihan sa paglipas ng mga taon mga babae mula sa lahat ng antas ng buhay, karera at personalidad. Ang ilan ay pumasok na pakiramdam ay sira. Ang iba ay tahimik lang na nadidismaya. Ang pare-pareho nilang hangarin ay ang muling maangkin ng isang bagay na napaka-personal, ang kanilang kakayahang makaramdam, kumonekta, at ipahayag ang kanilang sarili ng may kumpiyansa at saya. At sa maraming kaso, isang bagay na kasing simple ng isang mahusay na napiling vibrator ang naging bahagi ng paglalakbay na yon pabalik. Napag-usapan natin kung paano gumagana ang isang vibrator sa pamamagitan ng paggamit ng nakatutok na stimulasyon upang mapataas ang daloy ng dugo, isang malaking tulong para sa mga babaeng may mahinang sensasyon pagkatapos ng menopause. Tiningnan natin kung sino ang pinakamahusay na nakikinabang, mga babaeng nahihirapan sa arousal at orgasm, at kung sino ang dapat mag-ingat tulad ng mga may ilang kondisyon ng pananakit. Tinalakay natin ang mga hindi mapag-uusapang tuntunin sa kaligtasan gumamit ng isang body-safe na device, laging gumamit ng lubricant at linisin ito ng maayos. Ginalugad natin kung bakit ito gusto ng maraming babae. Ito ay walang gamot, non-invasive, at nagbabalik sa kanila ng kontrol sa kanilang sariling kaligayahan. Ngunit naging tapat din tayo tungkol sa mga disbentaha tulad ng posibleng overstimulation o ang pangangailangan ng pagpaplano. Gusto kong iwan sa inyo ang isang huling kwento. Hindi pa katagalan isang babae na nasa 70s niya ang dumalaw sa akin. Kamakailan lamang siyang muling nag-asawa matapos mamatayan ng asawa sa loob ng 40 taon. Siya ay lubos na umiibig muli at lubos na nahihiya na hindi na niya kayang maabot ang orgasm. Sinabi niya sa akin, ang tagal kong hinintay na maramdaman ito ulit at ngayon ay binibigo ako ng aking katawan. Nag-usap kami ng hayagan tungkol sa lahat ng kanyang pagpipilian. Nag-aalangan siyang gumamit ng vibrator, ngunit sinabi niyang susubukan niya ito. Pagkalipas ng ilang linggo bumalik siya. Mas magaan ang kanyang boses. Sinabi niya sa akin. Nagtawanan kami. Hindi kami nagmadali. At naramdaman kong buo ako. Hindi inayos kundi parang ako ulit. Iyan ang tungkol dito. Hindi perfection, hindi kabataan, hindi performance para sa kapakanan ng ego, kundi pagiging buo. Kumpiyansa, ang kakayahang magpakita ng may presensya at koneksyon sa isa sa mga pinakamakataong paraan na alam natin. Kaya kung binabasa ninyo ito, nag-iisip kung sulit bang subukan ang isang vibrator, narito ang aking aral sa buhay. Para sa inyo ngayon, ang pagtanda ay hindi tungkol sa pagsuko. Ito ay tungkol sa pag-angkop. Ang pagkontrol sa inyong kalusugan sa anumang bahagi ng inyong buhay ay isang gawa ng lakas, hindi isang senyales ng kahinaan. Mayroon kayong kapangyarihang maghanap ng mga solusyon na nagdudulot sa inyo ng saya at koneksyon at nararapat ninyong maramdaman na buo kayo sa bawat edad. Hindi kayo masyadong matanda, hindi kayo sira at hindi pa huli ang lahat. Anuman ang landas na inyong tahakin, maging ito man o iba pa, tandaan lamang, karapat-dapat kayo sa koneksyon, karapat-dapat kayo sa kaligayahan, at talagang karapat-dapat kayong maramdaman na kayo ulit ang sarili ninyo. Salamat sa pananatili sa akin sa mahalagang pag-uusap na ito. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Na isaalang-alang nyo na ba ang isang solusyon tulad nito? O meron ba kayong tanong na hindi ko nasagot? Mag-iwan ng komento sa ibaba, binabasa ko ang bawat isa. Kung nakatulong ang artikulong ito, mangyaring mag-subscribe at ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid o kamag-anak na maaaring kailangang marinig din ang mensaheng ito. Hindi kayo nag-iisa rito. Manatiling malusog. Karapat-dapat kayo rito.